Maligayang pagbalik sa Voice of Impact, ang inyong channel para sa makabuluhang mga pag-uusap na nagdadala ng positibong pagbabago sa ating mga komunidad. Ako po si Judy at sa araw na ito, kasama natin si Resty Gloria, ang dedikadong Pangulo ng Homeowners Association of Carissa Forby, na nangunguna sa pagpapanday ng komunidad na ito. Sa episode na ito, tutuklasin natin ang mga pinakabagong development sa loob ng Homeowners Association ng Carissa Forby at tuklasin ang mga kapanapanabik na bagong proyekto at susiriin ang paparating na barangay election, sangguniang kabataang election at ang HUC plebisito, na lahat ay mahahalagang sandali para sa makulay na lugar na ito. Kaya mag-relax at maghanda na maging inspirasyon ng pananaw at dedikasyon ni President Resty sa paggawa ng tunay na epekto dito mismo sa Carissa Forby. Hello po, Paring Resty! Hello. Kumusta po kayo? Okay naman, ma'am. Okay, Paring Resty, meron po akong tanong sa inyo tungkol sa Homeowners Association. Okay? Kumusta po ngayon ang Homeowners Association of Carissa Forby at mayroon bang anumang makabuluhang pag-unlad o hamon na gusto nyong ibahagi sa komunidad? Magandang umaga po sa lahat po ng taga Carissa Forby. Salamat po sa inyong tanong. Sa ngayon po ang pinipilit ko pong mapaunlad kasama po ang aking mga opisyales. Meron naman po mga pagbabago na nangyari. Una-una po ang korpo namin nabigyan po kami ng pagkakataon ni Barangay Chairman ABC President Barangay Captain Soseng na ang korpo na dati po labas-pasok ang tao, ngayon po meron na pong privacy ang taga Carissa Forby para po sila yung priority na maglaro. At pinipilit ko po na mapaganda pa sa mga susunod pong araw. I see. Okay. Thank you po, Paring Resty. Okay po, President Resty. So bilang presidente po, ano po ang mga pangunahing prioridad nyo para sa HOA sa mga darating na buwan? Sa ngayon po, ang Carissa Forby, pinipilit ko po na magkaroon po ng sariling Metro ng Meralco ang HOA office at gusto ko po pag nagkaroon yung mga binabala ko po na magkaroon po ng CCTV ang bawat kalye po kahit po hindi namin kayanin yung kalye maliit, ito po mga highway para po kahit ala po tayong bantay bayan, mamamonitor po natin kung meron po nangyayari na hindi maganda sa bawat bahay po natin sa ating pagtulog. At sa ating pong paninirahan dito po sa Carissa Forby. Opo, parang Resty, tanungin ko lang din po, meron tayo dati dyan sa may entrance ng ating subdivision, meron tayong CCTV dati, ano pong nangyari dun? Yan po madami gumagana, kaya lang po, medyo pagka po yung mabilis yung daan ng sasakyan, hindi po natin makuha yung mga plate number. Kasi po medyo madilim na at luma na po yung aming monitor po ng CCTV. Kaya pipilitin po namin pati yan, mabago. At kasama po yan na lalagyan po namin ng bago na CCTV kung magkakaroon na po ng Metro ng Meralco ang ating HOA. Wow, okay, thank you po. Tanungin ko lang din kasi may nagpapatanong na homeowners kung ano po ang role or magagawa ng HOA tungkol sa mga maraming magnanakaw ngayon dito sa ating lugar. Yan po isang pangunahin namin binabalak kami mga HOA opisales. Unang-una po yung mga radyo namin po luman-luma na. Ala na po halos gumagana. Kaya po pag nagkaroon kami ng pondo this year na to, baka po gagawin po namin ng parang ng unang-una yan. Ayon din po namin nung meron tayo sa Carissa Forby na merong magreklamo sa HOA na nawawalan kami, pinasok ang bahay namin. Yung po pinipilit namin bigyan ng solusyon. Sa mga susunod pong buwan yan po yung pipilitin namin magawa ng solusyon. Maraming salamat po, Paring Resty. Sana nakatakdang barangay election sa ika-30 ng Oktubre, ano po ang inyong impresyon sa mga kandidato ngayon na tumatakbo para sa posisyon ng barangay kagawad at yung sa barangay chairman din? Maganda po ang tanong niyan. Magandang umaga po ulit sa lahat ng taga-Carissa Forby at sa buong San Jose po. Ito pong darating po na barangay SK election at barangay chairman kasama mga kagawad. Kasama po yung HUC, yes. Yan po yung unang sasagot sa inyo. Ako po yes na yes. Tapos po, sika po siyempre, natulungan po ang Carissa Forby na pinaganda ang court. Natural po, yung Project 7 po na sinasabi ni Cap, yan po yung susuportahan ko. Yes. At pati po sa mga kasama opisyalis, ako yung bumisigaw po sila tungkol po doon sa Project 7 ni Cap. Kasama po si Cap na ABC chairman. Kasama po ang yes, HUC. Yes. Thank you po, Paring Resty. So, maaari nyo po bang ibahagi ang inyong paboritong barangay kagawad at kung bakit nyo sila sinusuportahan sa nalalapit na halalan? Thank you po sa mga sagot. Magandang umaga po sa lahat ng mga kagawad. Ako po Diyan.
Paano naman pong, siyempre po, hindi naman po pwedeng pagrutuhin ng isang presidente. Yung 7 po, na Project 7, siyempre po, meron akong danong kahit hindi ko po kagawad yan, ay kaibigan ko na. Yan po andyan po si De Los Reyes. Siyempre po, palagi ko po nakakasama yan. Kasi in-order po sa barangay, sa kagawad. Umiikot po palagi yan. Yan po nasasabi paborito dahil palagi ko pong nakakausap. Isa na po yan si De Los Reyes, si Sumang. Yan pong mga binanggit nyo na paborito, parang favoritism lang pong nakikita dahil po yan yung mga nalapitan ko palagi bago po ako pumunta kay Kap. Ganun lang po. Lahat naman po na yan ay mga kagod ko po. Wala po akong kaaway na kagawad. That's very good po, sir. Tama lang din yun po. So, gayon din, mayroon po ba kayong pinipiling kandidato para sa posisyon ng barangay chairman? Ano po ang mga katangian o mga inisyatibo na inyong pinahahalagaan sa kandidato dito? Doon po sa nakikita ko, kahit po napabalita ako na walang kalaban, ang akin pong mamanukin. Ang tinatawag po kasi ganito, yung kanya-kanya po ng terminuto. Siyempre po, si Kap po paborito ko, si Kapitan Soseng. Kahit po alam pong wala siyang kalaban, iboboto ko pa rin po. Pero lalo ko po sa iboboto, kung mas marami silang naglalaban-laban, si Soseng pa rin po ang dadali ko iboboto. Wow. Thank you po. Ano nyo po ini-envision o nakikita ang magiging epekto ng mga resulta ng nalalapit na halalan sa komunidad ng Carissa 4B at sa Homeowners Association? Kasi po pag nanalo po, nataguin po natin, nag-winner po yung Project 7, tuloy-tuloy po yung ginagawa nila na pagtulong sa bawat HOA president po. Yan po yung isang panuntunan ko na yung po Project 7, yung kandidato po ni Kap na dinadala ni Kapitan Soseng, susuportahan ko po. Nakikita ko naman po sila lahat na meron pong adikain ng maganda dito sa San Isidro Montes na nasasakupan ng KPA. I see. Thank you po. So, last question na po, paring Resty. So, mayroon po bang particular na mga proyekto o mga inisyatibo na nais nyong makita na may katuparan sa Carissa 4B sa malapit na hinaharap? At paano po makakatulong ang HOA sa kanilang tagumpay? Salamat po. Ang isang gusto ko po maipatupad habang ako po nanunungkulan bilang presidente ng Carissa 4B. Unang-una po, yung school po ng mga bata, ano po yung daycare. Daycare po. Yan po isang, at yan po hindi ko po pagsasawaan na lumapit sa barangay habang sila po ang mga nunungkulan. Hindi ko po pagsasawaan na palagi po sa kanilang pakiusap, hilingin na ang Carissa 4B po ay magkaroon ng daycare. Para po yung mga parents hindi na po lumalayo. Para po yung mga bata sa Carissa 4B, dito lang po sa Carissa 4B. Hindi na po sila mamamasahe, tatawid po sa ibang barangay para po mag-aral yung mga anak nila. Wow. Tsaka po yung napakarami po. Yan po yung isang gusto ko po na bago po. Hindi naman po habang araw andito ako, paitid na po ako Pero habang andito po ako, yan po yung isang pipilitin ko na maitayo po dito sa Carissa 4B. Papakiusap ko po sa mga kinaukulan po na dapat yung malapitan. Yan po yung daycare center. Yes. Okay. Thank you po, paring Resty. Last question na po, paring Resty. So, do you have any message po para sa mga viewers natin, yung mga nanonood sa inyo po ngayon? Thank you po. Kung meron pong nanonood, kung narinig po ako ng mga taga-Carissa 4B, gusto ko lang po magkasundo-sundo. Kung kayo po nahihigpitan sa aking pamalakad, hindi pa ako pamanahin. Pero gusto ko po, lahat po ba yung nasasakupan ko, nirerespeto ko, at irespeto din po nyo yung HOA na namamahala po dito. Kasi po, puro maganda lang po yung adikain namin po, yung balak namin dito po sa Carissa 4B. Wow. Thank you very much. At dito nagtatapos ang isa pang nakakapagpapaliwanag na episode ng Voice of Impact. Sana ay nakita nyo ang aming pag-uusap ni President Resty Gloria bilang inspirasyon tulad ng ginawa ko. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa mga pangkaraniwang mamamayan at ang dedikasyon ng mga individual tulad ni President Resty ang nagpapalakas ng progreso sa ating komunidad. Kung nagustuhan nyo ang panayam na ito at nais nyong manatili na ma-update sa mga makabuluhang pag-uusap tulad nito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel. Kung mayroon kayong mga tanong o paksa na nais nyong aming tuklasin sa mga susunod na episode, huwag kalimutang iwan ang mga ito sa mga komento sa ibaba. Maraming salamat sa pagtutok at hanggang sa susunod na pagkakataon, this is Judy Bello Fabian saying, ipagpatuloy ang paggawa ng positibong epekto sa inyong mundo.